Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pagpapatuloy lang natin yung issue na nangyari this past few days. Bali, ito ay nangyari ng October 2. Yung hearing na ginawa nila sa Senado kasama si Christopher Bongo with Chupeng Tulfo doon sa yung pinatawag nila yung DOH, and nag-update sila tungkol doon sa storya ng mga doktor na nambubuli daw. So doon sa previous video natin ay napag-alaman natin na hindi naman din tinapos ni Chupeng Tulfo. Hindi siya sumama para tapusin sa hearing ni Senator Bongo. At after nga 1.5 hours ay umalis na rin siya. Okay? And pinagalitan niya yung mga resource person ng pinatawag nila sa DSWD na late nga daw. And sabi niya wag na daw natin paganahin ang Filipino time na lagi tayong late. Siguro ang ipinapahayag niya ay gusto niyang baguhin ang Filipino time. Dumating kayo na maaga pero umalis din kayo kahit hindi pa tapos yung trabaho niyo. Cut the process, cut the oras ng pagsisilbi niyo sa mga tao. Di ba? Yung parang hindi ka pa tapos sa trabaho mo, hindi pa oras ng alisan sa trabaho mo, aalis ka na. Parang yun siguro yung gusto niyang ipahiwatig ng baguhin natin ang Filipino time. Huwag na tayo maging late, dapat lagi tayong on time o dumating tayo sa oras, pero umalis rin tayo nang wala pa sa oras. Parang ganun yung pinapahiwatig niya. Kasi pinagmamalaki niya eh. Ang aga-aga ako dito, pinaghihintay niyo yung mga senador dito. Tapos after isang oras at kalahati pa lang nang nakakaraan, aalis na siya. So ito, i-feature naman natin ang video ni Attorney Claire. Okay, shoutout po Miss Attorney Claire. At dito nga pinaliwanag niya na kung bakit siya umalis. Kasi last video natin, itinanong din natin kung ano ba yung mas importante yung kailangan niyang puntahan bukod dun sa mismong trabaho niya sa Senate hearing, gumawa ng batas para lang umalis siya dun sa Senate hearing na yun at pumunta, umiskapo, abandonahin yung mga tao dun sa hearing na yun at mas importante yung pupuntahan niya. Kasi yung hearing ay April 2 and dun nga nag-resume yung mga hearing sa Senate. Pakinggan na muna natin si Miss Attorney Claire kung saan ba, kung ano ba yung mas importanteng pupuntahan ni Chupeng Tulfo kaysa sa mismong trabaho niya bilang senador at gumawa ng batas. Ang mga kababaihan. So, titanong siya ni Senator Bongo. Di no comment siya. Tapos alis na siya. Tapos kamukat-mukat mo, nakita mo, lakad konti. Sumakay naman yun. Malayo yun eh. Diba? Mandaluyong yung office partner eh. Di, nandun na siya. Mandaluyong sa TV5. Ano ba yung nasa TV5? Yung trabaho niyang, ang boss niya ay si MVP, si Manny Pangilinan, at ang pinagsisilbihan niya ay iilan lang na nagva-viral sa social media. Pagka hindi ka sikat or hindi ka viral, hindi ka maisasalang. Alam niyo na kung saan siya pumunta, sa Mandaluyong. Bakit? Kasi ang topic yata nila is about dun sa yellow belter na nabugbog ng lalaki. Nag-trending yun. Nag-trending. Last week yung isyong yun, pwede naman kagad nila ma-feature yung kasong yun. O kaso ang tawag nila ng RTIA sa mga ganun eh. Pero pwede nilang i-content yung isyong yun last week pa. Pero siguro in-schedule nila. And may valid na tanong din dito si Attorney Claire. So, ang tanong natin, ito ba? Although, syempre, masarap naman tulungan partner. Nakuha naman talaga yung babae doon. Uy, ito man ako doon. Gusto ko ipakulong yung kotse doon eh. Kahit kailan hindi ko sinaktan yung asawa ko or mga babae, wala akong sinasaktan. Hindi ko sinabing ideal man ako, pero in general rule, hindi po sinasaktan ng mga babae. Okay? So, nakakaawa nga naman yung nangyari doon. Yung sinapit nung yellow belter na estudyante. Kahit na siguro yung nangyaring yun ay talagang selos. Napanood ko rin yun. Pinanood natin. Syempre, kailangan pakinggan din natin yung mga storya. Hindi lang yung mismong headline lang na babaeng yellow belter binugbog ng black belter. Yung parang gano'n. Kailangan marinig mo din yung totoong nangyari. Pero nakakawangan yung babae. So, let's continue. Lalo po, imagine mo babae, tapos halimbawa anak mo yun, ako makakasapak ka talaga sa Sakit na, Attorney Claire. Pero ang tanong natin, ito ba pumila? Tanong lang natin wala akong mali siya. Dahil nga, syempre, kahit na saan mo man tingnan ng anggulo, ang mabilisan na para maisalang ka sa Rapi Tulfo in action ay yung mag-viral ka, yung storya mo, di ba? Kapag hindi viral yung storya mo, hindi ka papansinin. Sobrang dami ng mga nagrereklamo sa Rapi Tulfo in action na hindi sila sumalang, bandang huli, binigyan lang sila ng referral letter. Pero sabi nila yung referral letter na binibigay sa kanila, siguro panakot sa mga ahensya ng gobyerno na kapag binuksan mo yun, hindi mo pa nababasa, makikita mo pa lang yung mukha ni Idol Rafi doon na nakaporma, matatakot ka na at bibigyan ka ng aksyon. Well, in fact, kahit na basahin nila yung nilalaman ng letter na yun, wala pa rin nangyayari sa mga reklamo, sa mga referral letter na binibigay nila sa Rafi Tulfo in action. Parang dito sinasabi nila na, tinatanong ni Attorney Claire na, porket ba nag-viral, tutulungan mo?
Well, in fact, sigurado last week pa lang. Sobrang tama yung ginawa nung nanay na pinanood ka rin yung episode ng RTIA tungkol dito sa nabugbog na yellow belter. Pero sa tingin ko hindi na kailangan na i-sensationalize yung storya kasi sigurado may tumutulong na sa kanila. Sabi nga ng nanay na pumunta sila dun sa kapulisan, nagpa-blatter na yata o nagsumbong na sila sa kapulisan kasi nga parang merong daw na foul play na nangyayari. Okay? Tapos nakikwento ng babae na parang nung una mabait sa kanya yung coach niya, and then eventually nung nakita yata ng birthday, nag-surprise birthday dun sa gym at nandoon yung boyfriend, siguro nagselos yung coach na parang doon na nangyari na ipinabugbog yung babae. And then, yung nambugbog na kapwa niya estudyante na black belter, wala rin daw magawa kasi parang napag-utusan. Siyempre siguro, bata ka, tapos sasaway ka sa kagustuhan ng coach mo. Siyempre parang ikaw rin, magdadalawang isip kung gagawin mo o hindi. Siguro sinunod niya lang yung ipinag-utos sa kanya. Kung minor siya, baka makaligtas siya. Sasabihin, tuturo niya lang yung coach na siya yung nagpabugbog at wala siyang magagawa, di ba? Yung mga ganong senaryo. Pero sa tingin ko kahit hindi na sila lumapit dito sa RTIA, mabibigyan na sila ng action, okay? Dahil alam naman natin na kahit na lumapit ka dyan kay Raffy Tulfo, ang gagamitin lang nila ay yung storya mo. Yung storya mo dahil nag-viral. Dahil gusto rin nila kumita sa storya mo. Pero bandang huli, hindi ka rin naman nila matutulungan Kasi yung offer nilang tulong sa'yo, yun pwede mong magawa na. As individual, lumapit ka na sa police, sasabihin lang nila na i-process ng mga polis na mas mabilis yung kaso. Pero bandang huli, nag-viral ka na Mas tututukan din to ng mga media kahit hindi ka lumapit kay Raffy Tulfo. And then, parehas lang ng due process. Ang kaibahan lang, pinagkakitaan ka ng RTIA dahil sa storya mo, and yung reach ng kalagayan mo ay mas lumawag la para mapahiya yung taong nambugbog sa'yo. Pero bandang huli, yung kung gusto mo man ng hustisya, hindi mo makakamit din sa RTIA. Makakamit mo yan kung saan ng tamang ahensya, tamang proseso. So, let's continue. Ang tanong natin, pumila? O mas nauna pa sila doon sa mga naunang pumila? So, di natin alam. Wala tayo doon. Naalala ko, ewan ko kung napanood yun, ito papakita ko sa inyo. Ito, si Blackbird. Yan, na-feature siya ni MUG Malasakit. Okay, shoutout kay Mag Malasakit. Na-feature siya ni Mag Malasakit, si Blackbird. Si Blackbird po ay sikat na vlogger din. Siya ay pumila ng umaga, pero bandang huli, pagdating ng hapon, pinapasok na daw siya, pero bandang huli, si Odette ang nag-desisyon na hindi siya isasalang kay Raffy Tulfo, na iharap kay Raffy Tulfo para sa kasong idinulog niya. Pumila siya kahit na alam niyang sikat siya, hindi niya ginamit yung influensya niya, hindi niya ginamit yung followers niya, yung subscribers niya, para to cut the process din dito sa pagpila sa RTIA dahil may gusto siyang isumbong. And then, bandang huli, referral letter lang din yung natanggap niya. Kaya, etong feature ni Magmalasakit na video, na erase na yata to, umiiyak siya dahil ba hindi viral yung idudulog niya, hindi siya pinansin. Kaya ba hindi siya sikat, ganun ka sikat katulad ni na Ivana Alawin, ni na Tony Fowler, ni na Makagago. Kaya nadismaya siya dahil siya, katulad niyan, yung mga pilang ganyan. Sigurado na experience niya yan. Hindi niya, parang si Super DM, maraming tao rin yung umaasa sa kanya. Kaya siya lumapit sa RTIA, pero bandang huli, hindi rin siya napansin. Tapos bandang huli, si Super DM ay siguro pinatahimik siya ng RTIA. Dahil kung mapapansin nyo, pumunta kayo sa channel ni Super DM, wala na yung mga video na binabatikos na araw-araw. Araw-araw yun na, ilang videos yun. Araw-araw yung binabatikos si Raffy Tulfo. Si Chupaing Tulfo, biglang nawala siya sa eksena. Tapos nung bumalik siya, sabi niya, na-copyright strike siya. Dahil lang gusto niyang humingi ng tulong kay Chupaing Tulfo. Tapos binatikos niya, inaraw-araw niya. Tapos bandang huli, pinatanggal yung mga video niya. Siyempre hindi niya nga maamin na Chupaing Tulfo yung nagpatanggal o kaya ang RTIA yung nagpatanggal. Pero sa sobrang dami ba naman ng videos niya, nasabi niya na copyright strike siya. Baka mawalan siya ng kita sa YouTube. Siyempre, laking takot niya, di ba? Kaya parang ganun. Valid yung tanong ni Attorney Claire. Kung pumila ba sila dahil ba sikat yung isyong to? Nag-viral yung isyong to? Pumila kaya etong magulang para humingi ng tulong kay Idol Raffy, kay Chupaing Tulfo? So, tanong lang naman natin, pumila ba sila or nag-viral kaya mas nauna? Oo. Tanong lang naman. Tanong lang naman. Kasi sabi ko, sa dami-dami na pumipila dyan, hindi naman lahat napapaupo. So, aswerte naman talaga. Di ba? Yun lang. Yun lang naman. Oo. So much so for that, mga kayubi. No, Attorney Claire, May second topic pa tayo. Mga kayubi kayo ha, ang tanong lang natin, tama ba na Tuesday, nasa RTIA na si Senator Raffy Tulfo? Ayon mismo kay Chupaing Tulfo sa interview niya kay Julius Babaw na Monday, Tuesday, Wednesday nasa Senado siya, and Thursday, Friday nasa RTIA siya. Yun yung sinabi niya sa interview kay Julius Babaw. Okay? Pero katulad nito, pakapalan ng mukha to di ba? April 1, tignan natin yung RTIA. April 1.
Ayan, bali nung Lunes, bakasyon din sila. Nag-resume din sila ng April 2, ng Tuesday. So, April 2 ay Martes. Talagang hinabol ni Idol yung issue to. Hinabol niya yung programa niyang RTIA para sa views din ng programa niya. Okay? Kaya katulad ng tanong ni Attorney Claire, tama ba na Tuesday pa lang nasa RTIA na siya? Tingnan natin yung yan. Tapos meron din April 3. Tingnan natin kung nandito sa Sir, wala ba kayong... Yan pala, nasa April Ay, 3. sir, will do that. Okay, April 3, Tuesday, Wednesday. Limutan, lalo na sa ating mga minamahal. Wala si Idol dito. Yan, bali Tuesday and Wednesday nasa RTIA si Chopin Tulfo. Kumbaga, hindi pa dagdag pa doon sa sinabi niyang Thursday, Friday lang siya pumupunta ng RTIA. Ngayon, pakapalan na ng mukha. Pati Tuesday, kung meron nga rin ng Lunes baka nandoon din siya. Lunes, Martes, Merkules, tapos Wednesday, whole week binabayaran ng tax si Chopin Tulfo, tapos nandoon siya sa pribadong engagement niya. Bakit? Katulad ng sinasabi ng mga Tulfonatics nakakatulong siya. Yung deception na sinasabi niyang nakakatulong wala naman din tulong dahil referral letter lang yung binibigay niya. Tama ba to na pinapasahod siya ng taong bayan para lang mag-RTIA siya? Katulad ng mga nakaraang video ni Attorney Claire. Parang corruption na rin to 'di ba? Pinapasahod ka pero hindi mo ginagawa yung trabaho mo na gumawa ng batas na mag-stay dyan sa mga Senate hearing. Natatakas ka lang. Patapos na rin itong video ni Attorney Claire. Tapusin na rin natin. Maraming tanong. Tama ba? Tama ba ako sa analysis ko na na-realize na Senator Raffy Tulfo na dapat hindi naman bully at umaya? Yun lang, dalawa lang. Sagot kayo mga kayubi. Opinion nyo. Basahin ko na itong kay Angela Gonzaga. Attorney Claire, question ho. Sa private sector, kapag bigla kang umalis sa meeting or palagi absent mo, malamang i-reprimand o ma-terminate ka. Bakit sa politiko wala? Maganda yung sagot ni Attorney Claire dito. Bakit nga ba pagka sa private na trabaho, sa mga trabaho, normal na trabaho, pag ikaw umalis ka at hindi mo natatapos yung oras mo, pwede kang mapaalis, mawalan ng trabaho pagka hindi mo natapos yung oras mo. Abuso sa posisyon? O kasi public servant sila, kaya pwede nilang gawin yung dapat nilang gawin. Pero Dati pagka inisip mong congressman, senador, makapangyarihan Pag-iisip ng mga tao ngayon, baliktad pa rin sa pag-iisip ng nakaraan. Naakala nila kapag senador kayo, makapangyarihan ka. baliktad naman, Attorney Claire. Para Baliktad sa Pilipinas, ikaw yung public servant, para ikaw yung mahiya sa sarili mo, na huwag mong gawin yun, maging halimbawa ka. Mali ka dyan, partner. Mali ganun ba? ka. Ganun Sa ba? Pilipinas, sa ang Pilipinas. public servant ang hari. Ang public servant, sila yung pinagsisilbihan mo, hindi sila yung nagsisilbi sa'yo. Sa sobrang makapangyarihan nila, ikaw lang naman yung boboto sa kanila, ikaw lang naman magbibigay ng posisyon sa kanila, kaya ikaw yung dapat sumunod sa kanila, sa mga kagustuhan nila, sa mga caprici nila, sa mga hiling nila. Dapat ikaw ang sumunod, hindi yung mga public servant ang susunod sa'yo. Kaya nga, baliktad sa Pilipinas hindi sila yung magsisilbi para sa'yo, okay? Sila yung pagsisilbihan mo, dahil public servant sila. Baliktad sa Pilipinas. Tandaan nyo yan mga kayubi, ang public servant ang dapat na pinagsisilbihan. Naku, Ang baliktad. public servant ang dapat na maraming security. Naku, Ang baliktad. public servant ang pwedeng hindi pumasok sa oras. Ang Ang pwedeng hindi pumasok sa oras o kaya papasok ka sa oras pero pwede kang maglakwatsa habang nasa oras ka ng trabaho. public Baliktad. servant ang pwedeng magbakasyon ng mahaba. May kulang pa, Attorney. Ano? Ang public servant, yung pwede dyan sa kalsada, although kahit walang ingay yung wangwang, pero makikita mo siya, politika siya, papadaan siya, Pinapauna. tatabi ka. Yes. Pag hindi ka tumabi, pukpok ang kotse mo. Yan ang public servant sa Pilipinas. Kaya only Patay. Kaya hanggat hindi pa natututo yung Pilipino sa Pilipinas, yung mga bumoboto dahil sikat, dahil maraming following, dahil nauuto, dahil nababayaran, dahil namamain condition na sa mga kwentong kabitan, hindi magi-improve ang buhay ng mga Pilipino. Dahil bandang uli, parang poverty porn lang. Kala mo, yung mga mahihirap yung tinutulungan. Well, in fact, ang tinutulungan dyan ay yung mismong public servant. Yung mismong sinasabi nga nila, nasa kapangyarihan, nasa Congress, Pamilya Tulfo, yung mga nasa Senado. Hindi na nagiging privilege, nagiging powerful na talaga sila. Na kahit na bastusin mo yung hearing sa Senado, kahit na hindi ka umattend mismo ng hearing sa Senado, kahit na umalis ka sa oras ng trabaho sa Senado, kahit na magpahiya ka ng mga tao sa Senado, okay lang. Basta ang importante, pinagsisilbihan mo, iisang tao lang yung boss mo doon sa Mandaluyong. Ang pinagsisilbihan mo ay mga viral videos lang. Ang pinagsisilbihan mo ay mga piling kaso nila sa programa nila, o kaya kung tutusin, dapat ang tawag doon ay content nila, yung may content nila, yun lang yung natutulungan nila. Biruin mo, ilan ang natutulungan nila din? 3?
4, pili lang sa sobrang daming taong lumalapit doon. Ilan lang yung natutulungan nila doon. Tapos bandang huli sasabihin nila at least nakatulong. Well, in fact, hindi sila nakatulong. Kinontent lang kayo. Sila lang kumita. Anong gagawin? Papakainin lang kayo. Bibigyan kayo ng pamasahe. Well, in fact, sa dami ng views na nakuha nila sa inyo, walang kapares yung bayad na natatanggap nila sa itinulong nila sa inyo. Dahil pinagkakitaan na kayo, hindi pa kayo natulungan. Yun ang masaklap na katotohanan. Kala nyo lang, porket nagbigay ng pera, tulong na yun. Well, in fact, business yan eh. Sila yung natulungan nyo. At sila, yun nasa posisyon dahil sa storya nyo. So yun, hanggang dito na lang po, video natin ngayong araw. And please, pakisubscribe po ako sa channel ko. And maraming salamat sa mga sumabaybay at nanood na itong video natin ngayong araw. And hanggang sa susunod, ingat po tayo lahat. Ciao, ciao!